Isang napakahalagang ulat panahon ang hatid ko sa inyo ngayong umaga na dapat mapakinggan ng bawat Pilipino mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao. Isang magandang balita, ngunit may kalakip na matinding babala ang opisyal na ipinalabas ng ating pambansang ahensya ng panahon ngayong alas 5 ng madaling araw. Ang dambuhalang bagyo na si Inday ay opisyal nang humina mula sa pagiging super typhoon at ito ay isa na lamang ganap na typhoon sa kasalukuyan habang patuloy na tinatahak ang direksyong pakanluran-hilagang-kanluran sa ibabaw ng Philippine Sea. Gayunpaman, huwag po tayong magdiwang o maging kampante dahil ang kanyang taglay na sirkulasyon ay nananatiling dambuhala sa lawak na 870 kilometro. At ang mas matinding panganib ay ang tuloy-tuloy at malawakang hagupit ng hanging habagat na lalamon sa halos buong Pilipinas simula ngayong araw hanggang sa katapusan ng linggo. Narito ang inyong komprehensibo, detalyado, at opisyal na ulat panahon para sa kaligtasan ng inyong pamilya at komunidad. Ayon sa pinakahuling buletin mula sa Pag-asa base sa lahat ng magagamit na datos ngayong alas 4 ng madaling araw. Ang sentro ng mata ng Typhoon Inday ay tinatayang matatagpuan sa layong 725 kilometro sa silangan ng Northern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds o permanenteng lakas ng hangin na 175 kilometro bawat oras malapit sa sentro. At may mga pagbugso o gusts na kaya pa ring umabot sa napakatinding 215 kilometro bawat oras. Ang kanyang sentral na presyon naman ay nasa 740 hectopascals, habang patuloy itong kumikilos pakanluran-hilagang-kanluran sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Dahil sa lawak ng kanyang dalang hangin, nananatiling nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa napakaraming lalawigan sa Luzon. Kasama pa rin sa mga lugar na ito ang buong Batanes, Isabela, Ilocos Norte, Apayao, Kalinga, at ang buong Cagayan kabilang na ang Babuyan Islands. Damay din ang northeastern portion ng Quirino, partikular na ang bayan ng Madela, ang hilagang bahagi ng Aurora tulad ng Dilasad at Kasiguran, at ang hilaga at gitnang bahagi ng Catanduanes sa Bicol Region. Sa rehiyon ng Cordillera, kasama sa Signal number 1 ang hilagang bahagi ng Abra, pati na ang silangang bahagi ng Mountain Province at Ifugao. Ang mga lugar na ito ay nakakaranas o makakararanas ng malalakas na hangin na may kaunting banta sa buhay at ari-arian, ngunit ayon sa Pag-asa, ang pinakamataas na signal na posibleng itaas sa buong pagdaan ng bagyo ay Signal number 2 na lamang. Ngunit ang tunay at mas malawak na kalaban ng bansa ngayon ay ang pinalakas na hanging habagat na hinahatak ng malawak na sirkulasyon ni Typhoon Inday. Nagbabala ang Pag-asa na simula ngayong araw ng Huwebes, bukas na Biyernes, hanggang sa araw ng Sabado, ang Enhanced Southwest Monsoon o hanging habagat ay magdadala ng malalakas hanggang sa mapanganib na pagbugso ng hangin sa halos buong bansa. Partikular na sa mga baybayin at kabundukan na lantad sa hangin. Kasabay nito ang matitindi at matagalang pag-ulan na maaaring magdulot ng malawakang pagbaha, flash floods, at pagguho ng lupa o landslides sa maraming rehiyon ng Pilipinas. Para sa ating mga kababayang mangingisda at mga manlalakbay sa dagat, itinaas na ng pamahalaan sa mas mapanganib na antas ang babala sa karagatan. Kasalukuyang umiiral ang isang marahas na gale warning dahil sa nakatatakot at dambuhalang alon na umabot na sa 6 na metro o katumbas ng taas ng isang gusali sa mga baybayin ng Batanes, Hilaga at silangang baybayin ng Babuyan Islands. At sa northeastern seaboard ng mainland Cagayan. Ang mga alon naman na may taas na 5 hanggang 4.5 metro ay nararanasan sa nalalabing bahagi ng Cagayan, Isabela, Aurora, Camarines Norte, Camarines Sur, Polillo Islands, Catanduanes, Northern Samar, at Eastern Samar. Delikado at lubhang mapanganib ang pumalaot para sa anumang uri o laki ng sasakyang pandagat, kaya naman ang lahat ng mandaragat ay pinapayuhang manatili sa mga daungan. Ang mga alon naman na may taas na 3 hanggang 4 na metro ay mararanasan sa Quezon, Albay, Sorsogon, Dinagat Islands, Bukas Grande, Siargao, at Davao Oriental kung saan bawal ding pumalaot ang mga maliliit na bangka. Ayon sa pangkalahatang takbo at direksyon ng bagyo, si Inday ay inaasahang kikilos patungong hilagang kanluran habang nananatili sa ibabaw ng Philippine Sea. Inaasahan ng mga eksperto na makakamit nito ang pinakamalapit na distansya sa extreme northern Luzon sa pagitan ng gabi ng bukas, Biyernes, ika-10 ng Hulyo, hanggang sa umaga ng Sabado, ika-11 ng Hulyo. Matapos nito, tutumbukin ng bagyo ang mga katimugang isla ng Japan at maaaring dumaan ng napakalapit o maglandfall sa hilagang baybayin ng Taiwan.
Kung hindi magbabago ang kanyang bilis, opisyal na lalabas ng Philippine Area of Responsibility si Inday sa araw ng Sabado, at tuluyan itong maglalandfall sa silangang baybayin ng mainland China sa darating na linggo. Kung saan ito ay unti-unti nang hihina bilang isang severe tropical storm kapag nakatapak na sa kalupaan. Binigyang diin din ng mga eksperto na habang binabaybay ng bagyo ang silangan ng Taiwan, ay maaari itong mas mabilis na humina dahil sa hindi na paborableng kondisyon ng kalikasan sa bahaging iyon. Huwag po nating kalilimutan na kahit na humina si Inday at walang direktang landfall sa ating bansa, ang kanyang lawak at ang pinalakas na habagat ay sapat upang magdulot ng matitinding pinsala kung tayo ay magpapabaya. Ang susunod na opisyal na ulat ng Pag-asa ay ilalabas mamayang alas 11 ng tanghali, kaya siguraduhing nakatutok kayo sa mga lehitimong balita. Gamitin natin ang mga oras na ito upang linisin ang ating mga daluyan ng tubig, ihanda ang ating mga emergency bag na may sapat na pagkain, gamot at tubig. At makipag-ugnayan sa ating mga lokal na pamahalaan para sa mga anunsyo ng suspensyon ng klase o trabaho at posibleng paglikas. Manatili tayong ligtas, mapagmatsyag, at laging handa sa anumang banta ng panahon.